Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,977-87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Medyo malayo ang tirahan ni Alvin mula sa pangunahing bulwagan. Habang naglalakbay, si Jovan, na hindi pa rin maalis ang kanyang pagkakasala, ay nagtanong, "Kapatid na Darfield, hindi mo ako masisisi sa hindi pagtitiwala sa iyong kakayahang pinuhin ang profound golden pill, hindi ba?" Malinaw na ikinabahala niya ang bagay na ito. Tutal, ipinakita nito ang kanyang kawalan ng tiwala kay Alvin sa isang antas. Bakit naman? Umiling si Alvin at bahagyang ngumiti. Kung ako sa iyo, malamang hindi ako maniniwala na kaya ko ring pinuhin ang profound golden pill. Tutal, ang profound golden pill ay hindi ordinaryong prominenteng grade celestial pills, at isa lamang akong prominenteng celestial alchemist. Matapos pinuhin ang profound golden pill, mas lalong naunawaan ni Alvin kung gaano kahirap pinuhin ang profound golden pill. Bago iyon, hindi niya lubos na naunawaan kung gaano ito kahirap. Alam niya na kung wala ang tulong ng Chaos Divine Flame at ng Chaos Divine Earth, halos imposible para sa kanya na magtagumpay. Hindi nakakapagtaka na sinasabi ng mga tao na maaaring wala ni isang kilalang celestial alchemist sa 10,000 kilalang celestial alchemist ang matagumpay na makapagpapapino ng profound golden pill. Sa katunayan, ang posibilidad na matagumpay na mapino ng 100 Duke grade celestial alchemist ang profound golden pill ay wala pang isa. Kung hindi lang dahil sa Chaos Divine Flame at Chaos Divine Earth, kahit pa may kakayahan ako, wala pang 10% ang tsansa kung matagumpay na mapino ang profound golden pill kung gagamit ako ng isang ordinaryong prominenteng celestial fire. Hindi ko inaasahan na ang Chaos Divine Earth ay makakapagsanib sa aking kaldero para mapataas ang aking antas ng tagumpay. Bukod doon, sinabi rin nito na kaya nitong pagsamahin ang aking celestial weapon at mapalakas ang aking lakas sa depensa. Batay sa kanyang karanasan sa Profound Divine Metal at sa Chaos Divine Flame, alam ni Alvin na ang Chaos Divine Earth ay magkakaroon ng mga espesyal na kakayahan. Gayunpaman, nagulat pa rin siya nang malaman niya ang tungkol sa aktwal na kakayahan ng Chaos Divine Earth. Sa pangunahing bulwagan, sina Philemon at Oldmo ay nililibang ang mga tao mula sa Eastming Nation at Moran Nation. May 3 tao mula sa Eastming Nation at 2 tao mula sa Moran Nation. Bago pumasok sa pangunahing bulwagan, sinimulan ni Jovan na ipakilala kay Alvin ang mga tao sa pangunahing bulwagan. Sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Kapatid na Darfield, ang matandang lalaki ang pinuno ng pangkat mula sa Eastming Nation. Siya ay isang basic celestial king na nagtatrabaho para sa imperial family ng Eastming Nation. Ang pangalan niya ay Hu Ching. Ang binata na nakasuot ng pilak sa tabi niya ay ang pangalawang prinsipe ng Eastming Nation, at ang binata na nakasuot ng berde sa kabilang panig ay ang henyo na cultivator na walang sekta, si Jude, na kamakailan ay sumikat noong Southern Heaven Combat ng Eastming Nation." Nagpatuloy si Jovan sa pagsasabing, sa 2 tao mula sa bansang Moran, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay ang isang pangunahing hari ng langit mula sa pamilyang imperial ng bansa, si Zaydan. Ang binata na katabi niya ay ang ika-7 prinsipe ng bansang Moran. Natapos magsalita si Jovan pagpasok pa lang nila sa pangunahing bulwagan. Agad siyang nagtungo sa kanyang ama, si Philemon, at iniabot ang bote ng gamot sa kanya. "Ama!" Nang makita ito, lumiwanag ang mga mata ni Philemon, at sa loob-loob niya ay nakahinga siya ng maluwag. Bagamat tiwala siya sa kakayahan ni Alvin, hindi maiiwasan na makakaramdam pa rin siya ng pressure kapag nahaharap sa mga Celestial King mula sa Eastming Nation at sa Moran Nation. Theo Hamilton. Sinundan ni Alvin ang ginawa ni Jovan at tumayo sa tabi ni Philemon. "Little Alvin, salamat sa iyong pagsusumikap," sabi ni Philemon sa pamamagitan ng voice transmission habang tumatango at nakangiti kay Alvin. Nalaman na niya kay Jovan na hindi lamang matagumpay na napino ni Alvin ang 2 profound golden pill, kundi naubos din ni Alvin ang isa sa mga ito at matagumpay na naging isang peak overarching heavenly supreme celestial. Ngayong dumating na ang lahat, hindi na nag-aksaya ng oras si Philemon sa pagpapakilala. "Little Alvin, hayaan mong ipakilala kita. Kaya ito ang henyong cultivator na walang sekta na gumulat sa supporting Fall Nation noong Southern Heaven Combat. Napaka-promising na binata.
Sabi ni Zayden Lian, ang Celestial King mula sa Moran Nation. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Jude na nakatayo kasama ang mga tao mula sa East Ming Nation bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, iniisip ko kung sino sa inyo ang mas malakas. Malinaw na sinusubukan ni Zayden na maghasik ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagsisikap ay nakatakdang mawala ng saysay. Nagtinginan sina Alvin at Jude, sabay ngiti sa isa't isa na para bang matagal na silang magkaibigan. Taliwas sa inaasahan ni Zayden, walang alitan sa pagitan ng dalawang binata. Nagulat din si Jovan. Naisip niya kung kilala na ba ni Alvin ang henyong cultivator na walang sekta mula sa East Ming Nation. Natural lang na hindi magkakilala sina Alvin at Jude. Una pa lang silang nagkita noong Imperial Auction ng Solitary Nation. Gayunpaman, tila maganda ang impresyon nila sa isa't isa kahit hindi pa sila nag-uusap. Magkakilala ba sila? Medyo natarante si Liang Zayden. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganito ang pagtatangka niyang maghasik ng kaguluhan. Gobernador ng Lungsod Huang, pinapunta mo ang anak mo para kunin ang Profound Golden Pill kanina. Ang bote ng gamot na kakabigay lang niya sa iyo. Mayroon ba itong Profound Golden Pill? Tanong ni Hu Qing, ang Celestial King mula sa East Ming Nation, habang nakatingin sa bote ng gamot na nasa kamay ni Philemon ng may seryosong ekspresyon sa mukha. Oo. Tumango si Philemon bago niya ibinuhos ang laman ng bote ng gamot. Isang tableta na may matapang na amoy panggamot at kakaibang liwanag ang nakapatong sa kanyang palad. Ang malalim na gininto ang Pildores. Sa isang sulyap pa lang, masasabi na ng mga tao mula sa East Ming Nation at Moran Nation na ito ang malalim na gininto ang Pildores. Nagmamadaling sinabi ni Zayden, dahil nandito na ang Profound Golden Pill, dapat na nating itigil ang pag-aaksaya ng oras. Gobernador ng Lungsod Huang, pakisabi po ang inyong panimulang bid. Tumingin din si Hu Qing kay Philemon ng may pananabik. Hindi na kailangang magbid. Pareho kayong maaaring direktang magsabi ng inyong pinakamagandang alok, nakangiting sabi ni Philemon. Hindi siya nag-aalala na baka isuko ng dalawang partido ang Profound Golden Pill. Tutal, napakahalaga naman ng tableta sa dalawang bansa. Pagkatapos magsalita ni Philemon, mabilis na sinabi ni Zayden, kung ganoon, ako muna ang magsisimula. 200,000 kilalang Celestial Crystals. 200,000 prominenteng Celestial Crystals ang katumbas ng dalawang ordinaryong King-grade Celestial Weapons. Ito rin ang limitasyong ibinigay ng Emperor ng Moran Nation para sa mga Golden Nematodes. Anumang higit pa roon ay ituturing na hindi karapat-dapat ng Emperador. 300,000 prominenteng uri ng Celestial Crystals, hindi nag-atubiling mag-alok si Hu Qing. Dinagdagan pa niya ang presyo ng 100,000 prominenteng Celestial Crystals na parang mga bato lamang ang mga ito. Napakatapang talaga ni Elder Hu. Dumilim ang ekspresyon ni Zayden nang marinig niya ang alok ni Hu Qing. Nagngingit-ngit siya bago sinabing, 310,000 kilalang Celestial Crystals. 400,000 kilalang Celestial Crystals, walang tonong sabi ni Hu Qing habang nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nang marinig ito, lalong dumilim ang ekspresyon ni Zayden at ng ikapitong prinsipe ng bansang Moran. Hindi nila inaasahan na mag-aalok si Hu Qing ng 400,000 prominenteng Celestial Crystals para sa Profound Golden Pill nang hindi kumukurap. Bagamat bihira ang Profound Golden Pill, hindi naman parang walang Profound Golden Pill sa Profound Nether Mansion. Bukod dito, ang presyo sa black market para sa isang tableta ay humigit kumulang 200,000 prominenteng Celestial Crystals lamang. Ang presyo ay bihirang lumampas sa 300,000 prominenteng Celestial Crystals. Pagkatapos ng ilang paghinga, lumingon si Philemon kay Zayden, Ginoong Lian, magpapatuloy ka pa ba sa pag-aalok? Sa sandaling ito, ang ikapitong prinsipe ng bansang Moran na nababalisa ay sumigaw, Tio Lian. Huminga ng malalim si Zayden bago niya sinabing, 500,000 prominenteng Celestial Crystals. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Hu Qing at makahulugang sinabi, Elder Hu, kung magpapatuloy ka, hindi na ako gagawa ng isa pang bid para sa Profound Golden Pill. Gayunpaman, sulit ba talaga ang gumastos ng higit sa 500,000 prominenteng Celestial Crystals para bumili ng Profound Golden Pill para sa isang tagalabas? Bibili si Zayden ng Profound Golden Pill para sa ikapitong prinsipe ng Moran Nation, isang direktang inapo ng Imperial Family ng Moran Nation.
Gayunpaman, binibili ito ng East Ming Nation para kay Jude, isang tagalabas. Sulit man o hindi, may sarili akong mga iniisip. Salamat sa profound golden pill, Brother Lian, walang pakialam na sabi ni Hu Qing bago niya ibigay ang kanyang alok. 510,000 prominenteng celestial crystals. Napangisi si Zayden nang marinig ang mga sinabi ni Hu Qing. Pagkatapos, umalis siya na may malungkot na ekspresyon kasama ang ikapitong prinsipe ng nag-iisang bansa. Gayun din, ang ikapitong prinsipe ng bansang Moran ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Alam niyang wala siyang paraan para makuha ang profound golden pill sa puntong ito. 500,000 prominenteng celestial crystals lang din ang handa niyang ibayad para sa profound golden pill. Kung higit pa roon, sa tingin niya ay hindi na sulit iyon. Pagkatapos umalis ng dalawa mula sa bansang Moran, ibinalik ni Philemon ang malalim na gininto ang Pildores sa bote bago niya ito iniabot kay Hu Qing. Binabati kita, Elder Ho. Agad ding ibinigay ni Hu Qing ang 510,000 kilalang celestial crystals kay Philemon kapalit ng profound golden pill. Pagkatapos makumplito ang kasunduan, umalis si Hu Qing kasama si Jude at ang pangalawang prinsipe ng bansang East Ming. Palam, gobernador ng lungsod na si Hamilton. Sa kasalukuyan, tanging ang mga tao mula sa supporting Fall Nation ang natitira sa pangunahing bulwagan. Munting Alvin, itago mo itong singsing pangkalawakan. Iniabot ni Philemon ang singsing pangkalawakan na ibinigay sa kanya ni Hu Qing kay Alvin. Bilang ko na. Mayroong 510,000 kilalang celestial crystal sa loob. Walang hihigit, walang kulang. Tio Huang, anong ginagawa mo? Hindi kinuha ni Alvin ang spatial ring. Matatag niyang sinabi, bagamat pinino ko ang profound golden pill, ikaw ang bumili ng golden nematodes. Bukod pa rito, binigyan mo rin ako ng profound spirit flower. Sa pinakamarami, 200,000 prominenteng celestial crystals lang ang matatanggap ko. May mga prinsipyo naman si Alvin. Pinahahalagahan niya ang pasasalamat. Gayunpaman, ang pagpupumilit ni Alvin ay sinalubong ng katulad na pagtutol mula kay Philemon. Munting Alvin, hindi. Kung wala ka, masasayang lang sana ang mga sangkap na ito. Gawin natin ito. Kukuha ako ng 10,000 prominenteng celestial crystals, at itatago mo ang natitira. Huwag mo akong pagmukhang masama. 2,980. Sinabi ni Philemon, ang 30,000 prominenteng celestial crystals na ginamit para makuha ang pares ng golden nematodes ay ibinigay ng kanyang kamahalan. Handa siyang bayaran ang mga ito dahil umaasa siyang magagawa mong maging isang peak overarching heavenly supreme celestial at gumanap ng maayos kapag nakapasok ka sa Southern Heaven Ancient Realm. Tutal, kung magustuhan ka ng 3 sects at 2 clans, malaking gantimpala ang matatanggap ng kanyang kamahalan. Kaya, hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakasala. Tungkol naman sa 10,000 prominenteng celestial crystal, ituturing na lang namin itong pagbabayad mo sa akin para sa profound spirit flower. Dahil dito, wala kang utang sa akin. Sa kabila ng mga sinabi ni Philemon, pakiramdam ni Alvin ay may utang pa rin siya kay Philemon. Alam niyang malaking halaga ang 100,000 hanggang 200,000 prominenteng celestial crystals para kay Philemon, lalo na ang 500,000 prominenteng celestial crystals. Gayunpaman, kalaunan ay sumuko siya at tinanggap ang 500,000 prominenteng celestial crystals. Ngayong natapos na ang ating gawain sa Solitary Nation, sa palagay ko ay oras na para bumalik tayo, tumingin si Philemon kay Alvin at nakangiting sinabi, Little Alvin, iimpake mo na ang iyong mga gamit. Aalis tayo papunta sa Supporting Fall Nation bukas ng umaga. Sige, Tio Hamilton. Tumango si Alvin. Maagang maaga kinabukasan. Nakipagkita sina Alvin at Lambert kina Philemon, Jovan, at Oldmo upang magkasamang bumalik sa Supporting Fall Nation. Pagdating nila, nasa tunay na anyo na si Oldmo. Katulad noong naglalakbay sila patungo sa Solitary Nation, sumakay sila sa likod ni Oldmo. Ang pagkakaiba lang ay nabawasan ng isang tao ang grupo simula nang umalis si Glade sa Solitary Nation ilang araw na ang nakalilipas. Hindi bumalik si Glade sa Supporting Fall Nation. Sa halip, sinundan niya si Genyo, ang pangalawang patriarka ng sangay ng Flying Tiger Clan sa Profound Nether Mansion, pabalik sa sangay ng Angkan. Sa paglalakbay, hindi na natiling walang ginagawa si Alvin.
Nagpatuloy siya sa paglilinang. Ngayong isa na siyang peak overarching heavenly supreme celestial, sa susunod na magkaroon siya ng breakthrough, magiging celestial duke na siya. Bukod pa riyan, naunawaan din niya ang gravitational space profundity na bahagi ng batas ng mundo na nakapaloob sa King Grade Celestial Method, ang Black Rock Prison. Sa tulong ng Chaos Divine Earth, mabilis niyang naunawaan at na-master ang batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo. Naunawaan din niya ang gravitational space profundity, isa sa mga lalim sa batas ng mundo, nang napakabilis sa tulong ng Chaos Divine Earth. Ang batas ng grabidad ay naaangkop sa lahat ng dako, sa mundo noong aking nakaraang buhay, sa mga makamundong kaharian, at maging sa mga Devata realms. Ang grabidad ang nagpapatatag sa atin, na pinapanatili ang ating mga paa sa lupa. Ang batas ng gravitational space DPT ng mundo ay nagpapahintulot sa akin na manipulahin ang grabidad. Kapag ginamit ko ang gravitational space DPT, magagawa kong manipulahin ang grabidad sa lugar ng epekto at igalaw ang aking target ayon sa gusto ko. Patuloy na inintindi ni Alvin ang King Grade Celestial Method, ang Black Rock Prison. Kasabay nito, naunawaan niya ang batas ng Earth Elemental DPT ng mundo at ang gravitational space DPT. Sa panahong ito, lumalim ang kanyang pag-unawa sa gravitational space DPT. Alam niyang ang gravitational space ay isang napakahalaga at makapangyarihang lalim sa batas ng mundo. Kapag na-master ko na ang gravitational space profundity, tuluyan ko nang ma-master ang Black Rock Prison. Napuno ng pananabik si Alvin nang maisip niya ito. Gamit ang King Grade Celestial Method, ang Black Rock Prison, alam ni Alvin na hanggang sa rudimentary stage lang niya matututunan ang gravitational space profundity. Para mas mapabuti pa ito sa unang yugto, kakailanganin niya ng Royal Grade Celestial Method o Divine Ability na naglalaman ng gravitational space profundity. Panghuli, para mapabuti ito sa Mastery Stage, kakailanganin niyang maunawaan ang Emperor Grade Celestial Method o Divine Ability na naglalaman ng gravitational space profundity. Pagkalipas ng halos 10 araw, sa wakas ay nakarating na sina Alvin at ang iba pa sa kabisera ng supporting Fall Nation. Pagkatapos magpaalam kina Jovan, Felimon, at Old Mo, bumalik si Alvin sa kanyang tirahan sa Origin Gathering Hall kasama si Lambert. Pagkasara pa lang ni Alvin ng pinto ng kanyang silid, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng malalim na banal na metal. Nako, ilabas mo ang pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay na nakuha natin sa nag-iisang bansa. Bagamat hindi naintindihan ni Alvin ang layunin nito, masunurin niyang sinunod ang mga salita ng Profound Divine Metal. Pagkatapos ng napakaraming araw, ang pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay ay lantian pa rin at puno ng sigla. Wala itong ipinakitang anumang senyales ng pagkalanta. Patuloy na sinabi ng malalim na banal na metal, ngayon, patikin mo ang dugo mo dyan. Nang akmang tutusukin ni Alvin ang kanyang daliri, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng Chaos Divine Flame. Bagamat mayroon siyang 79 na heavenly veins at napakatalino, hindi pa siya isang celestial duke at hindi pa siya nakakalikha ng sarili niyang little world. Kikilalanin pa kaya siya ng Divine Tree of Life? Nang marinig ang mga salita ng Chaos Divine Flame, sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang intensyon ng Profound Divine Metal. Tila gusto ng Profound Divine Metal na itatag niya ang pagmamay-ari sa Divine Tree of Life. Isa na siyang tugatog ng overarching Heavenly Supreme Celestial. Kung magagawa niyang itatag ang pagmamay-ari sa Divine Tree of Life ngayon, magiging lubhang kapakipakinabang ito para sa kanya. Makikinabang siya sa makapangyarihang puwersa ng buhay sa Divine Tree of Life, na siya namang makakatulong sa kanya upang maunawaan ang batas ng buhay. Tama ka. Hindi siya kikilalanin ng Divine Tree of Life dahil hindi pa siya isang celestial duke at hindi pa nakakalikha ng sarili niyang maliit na mundo. Gayunpaman, iyon ay kung wala tayong tulong sa kanya. Kung tutulungan natin siya, magagawa nating lokohin ang Divine Tree of Life para kilalanin siya at sumama sa kanya. Bagamat magiging mahirap ito para sa atin, sa huli, magiging kapakipakinabang ito sa atin. Kung magtatagumpay tayo, tataas ang bilis niya sa pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy at bilis ng paglilinis. Kasabay nito, tataas din ang bilis ng kanyang cultivation. Natahimik sandali ang Chaos Divine Flame, pinag-iisipan ang mga salita ng Profound Divine Metal, bago nito sinabi, tama ka. Para sa ating kapakinabangan na lumakas siya sa lalong madaling panahon.
Dahil ganoon nga, tulad ng sinabi mo, dapat tayong magtulungan upang matulungan siyang magkaroon ng pagmamayari sa Divine Tree of Life. Kailangan nating huwag nang makialam sa Chaos Divine Earth dahil nakakatulong ito kay Alvin na maunawaan ang batas ng mundo. Iyon din ang naisip ko. Hindi ko planong isama ang Chaos Divine Earth tungkol sa bagay na ito. Sabi ng Profound Divine Metal. Pagkatapos, sinabi nito muli kay Alvin, "Nako, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras. Bilisan mo at patuluin mo ang dugo mo sa pangunahing sanga ng Divine Tree of Life." Bagamat hindi sigurado si Alvin kung ano ang gagawin sa pag-uusap ng dalawang elemento, alam niyang may mabuti silang intensyon. Kaya naman, hindi siya nagatubili nang marinig niya ang mga salita ng malalim na banal na metal at agad na tinusok ang kanyang daliri bago tumulo ang isang patak ng dugo sa pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay. Sa sandaling malapit ng dumapo ang dugo ni Alvin sa pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay, biglang naglabas ang sanga ng mga singsing ng esmeralda na liwanag at pinigilan ang dugo ni Alvin na madikit dito. Swoosh! Kasabay nito, dalawang pamilyar na pag-agos ng enerhiya, isa ay ginintuan at isa ay kulay abo, ang nagsalpukan bago ito tumama sa dugo ni Alvin. Tila napigilan ang malawak na kapangyarihan ng dalawang enerhiya matapos makapasok sa patak ng dugo. Normal lang ito dahil hindi kayang pigilan ng patak ng dugo ang buong lakas ng dalawang enerhiya. Matapos magsanib ang dalawang enerhiya sa patak ng dugo, tila ba ang patak ng dugo ay naging 1,000 beses na mas mabigat. Di nagtagal, isang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang patak ng dugo ay tumatago sa unang singsing ng esmeralda na liwanag. Hindi nagtagal at ang patak ng dugo ay tumago sa pangalawang singsing ng esmeralda na liwanag. Naulit ang prosesong ito ng ilang beses hanggang sa ang patak ng dugo ay tumago sa huling singsing ng esmeralda na liwanag bago tuluyang tumulo sa pangunahing sanga ng puno ng buhay. Hinigop ng pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay ang patak ng dugo, at dahil doon, ang dugo ni Alvin ay naging bahagi ng sanga. Sa sandaling masipsip ni Alvin ang pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay, naramdaman niya ang koneksyon nito sa sanga. Sa pamamagitan ng koneksyon, naramdaman niya ang makapangyarihang puwersa ng buhay na nakapaloob sa sanga. Ang puwersa ng buhay ay napakalawak at makapangyarihan, umaapaw sa sigla. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong sigla noon. Swoosh! Sus Mariosep! Natulala pa rin si Alvin, ninanamnam ang puwersa ng buhay, nang ang pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay ay naglaho at naging isang guhit ng liwanag at tumama sa katawan ni Alvin. Nang makabawi siya ng katinoan, tiningnan niya ang loob ng kanyang katawan gamit ang kanyang panloob na paningin. Pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso. Halos mamatay siya sa takot nang makita niya kung saan kumakabit ang pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay sa kanyang katawan. Kumapit ito ng mahigpit sa kanyang puso na parang mga ugat ng isang matandang puno. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang pag-agos ng puwersa ng buhay na bumubuhos sa kanyang puso bago ito kumalat sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, isang napakalaki at maringal na puwersa ang lumabas mula sa kanyang katawan ng ilang sandali bago tuluyang nawala pabalik sa kanyang katawan. 2,981. Matapos bawiin ang enerhiya sa katawan ni Alvin, ramdam pa rin niya ang puwersa ng buhay at sigla na dumadaloy sa kanyang mga ugat kahit na bahagyang hamupa na ang puwersa. Pakiramdam niya ay parang isinilang siyang muli. Ano ang banal na puno ng buhay? Nakakaramdam ako ng matinding pag-agos ng sigla sa aking katawan. Iniisip ko kung makakabawi pa ba ako tulad ng ginawa ng pangunahing sanga noong subasta. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang naaalala ang eksena kung saan hawak ng punong abala ng subasta sa Solitary Nation ang halos naputol na sanga habang inaayos nito ang sarili sa orihinal nitong anyo. Habang iniisip ito, tiningnan ni Alvin ang kanyang kaliwang kamay at determinadong itinaas ang kanyang kanang kamay na kumikinang sa mahinang liwanag at ibinaba ito sa kanyang kaliwang kamay, na nag-iwan ng 1 pulgadang lalim na sugat. Dahil sa kanyang tugatog na overarching Heavenly Supreme Celestial's Cultivation Base, ang pinsalang ito ay aabutin ng 1 araw bago gumaling kung hindi niya aktibong gagamitin ang kanyang Celestial Origin Energy o iinom ng anumang medical na table task upang gamutin ito. Dahil dito, nagulat siya nang makita ang kanyang balat na muling nagbubuklod sa loob lamang ng 2 paghinga. Ang kanyang pinsala ay ganap na gumaling. Lubos siyang nagulat.
Hindi niya inaasahan na makukuha ang kakayahang magbagong buhay mula sa pangunahing sanga ng Divine Tree of Life. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Kinilala ka na ng Divine Tree of Life bilang Panginoon nito. Kaya naman nakakuha ka ng kakayahang magbagong buhay mula sa isa sa mga sanga nito. Isa sa mga sangay nito. Ilang sangay ang mayroon? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Ang banal na puno ng buhay ay may 80 sanga, hindi kasama ang puno. Sa kabuuan, mayroong 81 bahagi, katulad ng kung paano mayroong 81 Devata realms. Ang iyong kahangahangang kakayahan sa pagpapagaling ay nagmumula lamang sa isa sa 80 sanga. Naiisip mo ba kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng kumpletong banal na puno ng buhay? Bahagyang nanginig ang boses ng Chaos Divine Earth sa pagtatapos ng pangungusap nito, halatang humanga sa kumpletong kapangyarihan ng banal na puno ng buhay. Isa lamang sa 80 sanga ang nakuha ko, hindi kasama ang puno. Nabigla si Alvin. Inakala niya na ang pangunahing sanga na nakuha niya ay isang malaking bahagi ng banal na puno ng buhay. Sino ang mag-aakala na may 79 sanga at wala sa mga ito ang kasing halaga ng puno? Bagamat isa sa 80 sanga ay maaaring mukhang maliit, napakaswerte mo na makakuha ng kahit isa sa mga sanga. Hindi man lang umaasa ang mga ordinaryong tao na makalapit sa isang sanga. Nabigyan ka na ng ganitong kahangahangang kakayahang magbagong buhay gamit lamang ang isang sanga, naiisip mo ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng banal na puno ng buhay? Ang banal na puno ng buhay ay matatagpuan lamang sa mga kaharian ng mga Diyos, at mayroon lamang isang puno sa bawat kaharian. Ang mga kaharian ng mga Diyos. Bulalas ni Alvin. Naalala niya ang lupang handog ng banal kung saan si Kelly, ang kanyang pamilya, at mga kaibigan ay banihag. Maaari kayang ang lupang handog ng banal ay isa sa mga kaharian ng mga Diyos na binanggit ng Chaos Divine Earth. Ang mga tao mula sa lupang handog ng banal ay napakalakas. Ang nasasakupan ni Octavius, ang pinsan ni Kelly noong nakaraang buhay, ay walang kahirap-hirap na natalo ang kanyang tagapagturo, si Sword Saint Berting, at napilitan ang kanyang tagapagturo na tumakas patungo sa impyerno ng Ozere, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Kailangang malaman ng isa na si Berting ang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Ang lupain ng banal na alay ay hindi bahagi ng mga Devata Realms o ng mga makamundong realms. Ito ay isang realm na nilikha ng isang apex powerhouse. Naalala ni Alvin ang mga salita ni Joshua, ang tiyuhin ni Kelly noong nakaraang buhay nito. Kaya naman, agad niyang naisip ang Divine Offering Realm nang banggitin ng Chaos Divine Earth ang mga realms of the gods. Nako, hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa realms of gods dati? Sa palagay ko ay hindi na nakakagulat iyon dahil malayo ka pa rin sa antas kung saan kailangan mong malaman ang tungkol sa realms of the gods, sabi ng Chaos Divine Earth. Ang mga kaharian ba ng mga Diyos ay isang kaharian na lampas sa mga kaharian ng Devata? Tanong ni Alvin. Sige, masasabi mo nga, sagot ng Chaos Divine Earth. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin sa pagkalito. Mas maliit ang mga realm of gods kaysa sa mga Devata realm. Gayunpaman, ang mga powerhouse sa Realm of Gods ay nasa ibang antas kumpara sa mga nasa Devata Realm. Mayroong 18 Realm of Gods simula pa noong unang panahon. Sinasabing ang 18 Realm of Gods ay nilikha ng 18 apex powerhouses, paliwanag ng Chaos Divine Earth. Mga apex powerhouse. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Tila ang Divine Offering Land ay isa sa mga Realms of Gods. Mayroon pang 17 Realms of Gods na katulad ng Divine Offering Land. Noong simula, tanging mga kaibigan at pamilya ng mga pinakamataas na kapangyarihan ang naninirahan sa Realms of Gods. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lumawak ang kanilang populasyon nang umakyat ang kanilang mga direktang inapo sa Devata Realms at ibinalik ang kanilang mga asawa sa kaharian. Maraming tao sa larangan ang naghahangad na makalusot sa yugto ng Celestial Emperor at maging isang Diyos upang makapasok sila sa Realms of Gods. Maraming nilalang sa Realms of Gods na mas makapangyarihan kaysa sa mga Celestial Emperor. Sila ay tinatawag na mga Diyos. Sila ay napakalakas kaya madali nilang matatalo ang mga Heavenly Emperor ng Devata Realms. Sabi ng Chaos Divine Earth.
May bahid ng pag-iingat na maririnig sa boses nito habang patuloy itong nagsasabi, sa makatuwid, bata, dapat mong malaman na ang mga Heavenly Emperor ng Devata Realms ay hindi magagapi. Gaya ng kasabihan, may mga bundok na lampas sa mga bundok at mga langit na lampas sa mga langit. Dahil dito, kinumpirma ni Alvin na ang lupain ng mga banal na alay ay isa nga sa mga kaharian ng mga Diyos. Bagamat mayroon lamang 18 realms of gods, hindi ibig sabihin na mayroon lamang 18 apex powerhouses. Mayroon lamang 18 realms of gods dahil ang langit at lupa ay maaari lamang maglaman ng 18 realms of gods. Kung ang isang apex powerhouse ay nagawang pumatay ng isa pang apex powerhouse na lumikha ng isang realm of gods, ang apex powerhouse ay maaari ring lumikha ng kanyang sariling realm of gods. Sa 18 kaharian ng mga Diyos, 6 na kaharian ang magkaparehong umiiral sa iisang espasyo. Kada 10,000 taon, ang mga kaharian ay magbabanggaan ng pare sa loob ng 1,000 taon. Sa panahong ito, ang koneksyon sa pagitan ng mga kaharian ng Devata at ng mga kaharian ng mga Diyos ay mawawala. Sa makatuwid, ang mga tao mula sa mga kaharian ng mga Diyos ay hindi makakatawid patungo sa mga kaharian ng Devata sa panahong iyon ni ang mga natigil sa mga kaharian ng Devata ay hindi makakabalik. Parang ang lupang handog ng banal ay bumangga sa isa pang kaharian ng mga Diyos. Kaya naman hindi ako makakatawid sa loob ng isa pang 1,000 taon. Si Kelly at ang iba pa ay dapat naligtas sa ngayon dahil ang lupang handog ng banal ay tiyak na nasa kaguluhan. Gayunpaman, kapag bumalik sa normal ang mga bagay-bagay, tiyak na mapipilitin si Kelly na magpakasal. Tiyak na pagbabantaan siya ng kanyang ama ni Octavius gamit ang buhay ng aking pamilya at mga kaibigan. Namula ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ito. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay habang patuloy na iniisip ang sarili, masyado pa rin akong mahina. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga powerhouse sa kaharian ng mga Diyos ay mas malakas kaysa sa mga emperador sa langit ng mga kaharian ng Devata. Labis na naramdaman ni Alvin ang kawalan ng kahalagahan ng kanyang pag-iral ngayong nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga kaharian ng mga Diyos. Ang mga kaharian ng mga Diyos ay mas maliit kaysa sa mga kaharian ng mga Devata, ngunit ang kanilang mga enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay mas nakahihigit. Imposible para sa isang tao na maging isang Diyos na may kapaligirang pangkultura sa mga kaharian ng mga Devata, ngunit magiging madali ito sa mga kaharian ng mga Diyos. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kaharian ng mga Devata at mga kaharian ng mga Diyos. Bo, gusto mo bang malaman kung paano nabuo ang mga pinakamakapangyarihang nilalang na lumikha ng realms of gods? Tanong ng Chaos Divine Earth. May bahid ng pagmamalaki ang maririnig sa boses nito. Paano sila nabuo? Tanong ni Alvin. Karamihan sa mga apex powerhouse ay nagtataglay, kahit man lang, ng isang huling anyo ng isa sa 5 banal na elemento. Doon nila nakuha ang karamihan ng kanilang kapangyarihan, buong pagmamalaking sagot ng Chaos Divine Earth. Ang mga huling anyo ng 5 banal na elemento. Natigilan si Alvin. Alam niya kung gaano kahirap para sa isang banal na elemento na umunlad sa huling anyo nito. Tama. Kung makakakuha ang isang tao ng isang banal na elemento at mapapaunlad ito sa huling anyo nito, magagawa niya maging isang apex powerhouse sa tulong ng banal na elemento. Kapag nabuo na ang apex powerhouse, isang hindi kilalang at mahiwagang puwersa ang lilito ng sabay. Sa oras na iyon, ang huling anyo ng banal na elemento ay makakalikha ng sarili nitong katawan sa tulong ng mahiwagang puwersa. Pagkatapos, ang natitirang puwersa mula sa banal na elemento ay babalik sa unang anyo bago kumalat sa buong langit at lupa. 2,982. Ganito nabuo ang Deep Divine Metal, Chaos Divine Flame, at ako. Kapag tayo ay nag-evolve sa pangalawang anyo, magkakaroon tayo ng sentience. Ang ating mga alaala at kaalaman ay minana kaya alam natin kung ano tayo at kung ano ang mangyayari sa hinaharap. 2 lamang ang resulta ng 5 banal na elemento. Una, tayo ay nasisipsip ng isa pang banal na elemento. Pangalawa, patuloy nating sinisipsip ang iba pang mga banal na elemento bago tuluyang mag-evolve sa ating mga huling anyo, na tumutulong sa ating host na maging isang apex powerhouse. Pagkatapos, tayo ay muling isisilang sa isang bagong katawan.
Sa oras na iyon, ang natitirang elemental na enerhiya ay babalik sa unang anyo at babalik sa langit at lupa. Ito ay isang cycle. Gayunpaman, kakaunti lamang sa 5 banal na elemento ang matagumpay na nag-evolve sa kanilang mga huling anyo. Umaasa na lang ako na 3 sa atin ang makakasama mo sa paglalakad hanggang sa dulo ng kalsada. Tila walang kumpiyansa ang Chaos Divine Earth sa pagtatapos ng pangungusap nito. Natahimik sandali si Alvin bago nagtanong, bakit 18 realms of gods lang ang mayroon? Bakit walang ika-19 na realm of gods? Ang mga patakaran ng langit at lupa ang siyang nagdidikta na 18 realms of gods lamang ang maaaring umiral ng sabay-sabay. Walang magagawa ang mga apex powerhouse para baguhin ito, sagot ng Chaos Divine Earth. Ang mga patakaran ng langit at lupa. Ano iyon? Nagulat si Alvin. Medyo malabo ang mga tuntunin ng langit at lupa. Walang nakakaalam kung ano talaga ang mga ito, ngunit walang duda na umiiral ang mga ito. Halimbawa, ang panunumpa ng parusa ng kidlat sa mga makamundong kaharian ay isa sa mga tuntunin ng langit at lupa. Sa mga kaharian ng Devata, iilan lamang ang nakakalusot at naging mga Diyos. Tila isa rin ito sa mga tuntunin ng langit at lupa. Kahit ang mga apex powerhouse ay kasing halaga ng mga langgam na nahaharap sa mga tuntunin ng langit at lupa. Minsan ay may isang apex powerhouse na sumubok na lumikha ng ika-19 na kaharian ng mga Diyos. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa huli? Tanong ng Chaos Divine Earth kay Alvin. Anong nangyari? Naintriga si Alvin. Dahil 18 realms of gods lang ang pinapayagan ng langit at lupa na umiral, ang paglikha ng ika-19 na realm of gods ay parang sadyang paglabag sa mga patakaran ng langit at lupa. Isang parusa mula sa langit at lupa ang bumaba sa kanya, at siya ay naging abo. Sagot ng Chaos Divine Earth. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Isang makapangyarihang nilalang na halos walang talo sa langit at lupa ang naging abo dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng langit at lupa. Dahil dito, napagtanto niya kung gaano kalakas ang mga tuntunin ng langit at lupa. Matapos makabawi sa katinoan ni Alvin, mausisan niyang tinanong, nabanggit mo kanina na karamihan sa mga taong naging apex powerhouse ay nagtataglay ng kahit isang divine element sa huling anyo nito. Nangangahulugan ba ito na may mga matagumpay na naging apex powerhouse nang walang tulong ng isang divine element sa huling anyo nito? Oo. Ang mga taong iyon ay mayroong pambihirang pag-unawa sa langit at lupa. Naunawaan nila ang isa sa 4 na kataas-taasang batas at isinama ito sa kanilang mga cultivation. Bilang gantimpala ng langit at lupa, sila ay naging mga makapangyarihang nilalang. Ang 4 na kataas-taasang batas. Ito ba ang mga batas na nasa unang antas na hindi mauunawaan sa pamamagitan ng mga pamamaraang celestial at mga banal na kakayahan? Tanong ni Alvin. Oo. Ang pinakamalakas na batas na maaaring maunawaan ng isang tao sa pamamagitan ng mga celestial methods o divine abilities ay mga batas na pangalawang antas lamang. Mayroong 4 na uri ng mga batas na unang antas at maraming batas na pangalawang antas. Tila nagbago ang boses ng Chaos Divine Earth nang magsalita ito tungkol sa mga batas na unang antas. Bukod sa batas ng buhay, ano pa ang natitirang 3 batas sa unang antas? Tanong ni Alvin. Ito ang batas ng panahon, ang batas ng kalawakan, at ang batas ng kamatayan. Seryosong sagot ng Chaos Divine Earth, ang batas ng panahon at ang batas ng kalawakan ay sama-samang kilala rin bilang batas ng panahon at kalawakan samantalang ang batas ng buhay at batas ng kamatayan ay kilala bilang batas ng buhay at kamatayan. Sa langit at lupa, lahat ay nakatali sa 4 na kataas-taasang batas. Ang batas ng oras, ang batas ng kalawakan, ang batas ng buhay, at ang batas ng kamatayan. Tama. Walang makakatakas sa oras, kalawakan, buhay, at kamatayan. Agad na natanto ni Alvin. Patuloy na tumatakbo ang oras. Ang espasyo ang naging pundasyon ng lahat ng bagay. Ang buhay ay mahalaga para sa lahat ng nilikha. Hindi maiiwasan ng lahat ng nilikha ang kamatayan. Sabihin nating may 2 taong may parehong cultivation base na nakaunawa sa parehong bilang ng lalim. Kung ang isa sa kanila ay nakaunawa sa isang batas na nasa unang antas, at ang isa naman ay nakaunawa lamang sa mga batas na nasa pangalawang antas, walang duda na madaling madudurog ng una ang huli.
Iyan ang kapangyarihan ng apat na kataas-taasang batas. Ang apat na kataas-taasang batas ay makapangyarihan, ngunit napakahirap intindihin. Bukod dito, ang isang tao ay kailangang maging napakaswerte para makatagpo man lang ng isa sa apat na kataas-taasang batas. Para maging dalubhasa sa apat na kataas-taasang batas, ang isang tao ay kailangang magkaroon ng mataas na antas ng pag-unawa. Kaya naman hindi namin ginagarantiyahan na mauunawaan at madalubhasaan mo ang batas ng buhay kahit na sapat ang iyong swerte na makuha ang pangunahing sanga ng banal na puno ng buhay at kilalanin ka nito bilang Panginoon nito, sabi ng Chaos Divine Earth, hindi basta-basta kikilalanin ng banal na puno ng buhay ang isang tao bilang Panginoon nito. Mayroong dalawang kinakailangan. Ang unang kinakailangan, ang isa ay dapat maging isang celestial duke, kahit papaano. Ang pangalawa at ang pinakamahalagang kinakailangan, ang isa ay dapat magkaroon ng 79 na heavenly veins. Batay sa iyong karanasan, makikita mo na kaya nating iwasan ang unang kinakailangan. Gayunpaman, kung ang isang tao ay walang 79 na heavenly veins, kahit ang isang apex powerhouse ay walang magagawa para kilalanin siya ng Divine Tree of Life. Ito rin ay isang tuntunin ng langit at lupa na dapat sundin ng lahat. Nang marinig ang mga salita ng Chaos Divine Earth, sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung gaano kalaki ang naging papel ng kanyang 79 na heavenly veins sa pagkilala sa kanya ng Divine Tree of Life. Nagtanong si Alvin, marami bang tao na may 79 na heavenly veins? Batay sa aking minanang mga alaala at kaalaman, sa ilalim ng mga tuntunin ng langit at lupa, hindi hihigit sa 100 katao ang may 79 na heavenly veins ng sabay-sabay. Bukod dito, ang pagkakaroon ng 79 na heavenly veins ay hindi nangangahulugang garantisadong magiging isang apex powerhouse ang isa. Tanging ang mga tunay na namumukod tangi lamang ang maaaring maging apex powerhouse. Paliwanag ng Chaos Divine Earth. Dahil dito, natuklasan din ni Alvin na ang kanyang 79 na heavenly veins ay nagbigay lamang sa kanya ng kaunting kalamangan at hindi gaanong makakatulong sa hinaharap. Hanggang ngayon, si Tanya lang ang kilala kong nagtataglay ng 79 na heavenly veins. Sino ang mag-aakala na napakaraming tao pa rin ang nagtataglay ng 79 na heavenly veins sa langit at lupa? Iniisip ko kung ilan sa kanila ay namatay na sa mundong ito ng mga taong kumakain ng aso. Naisip ni Alvin sa sarili. Nagbabala ang Chaos Divine Earth kay Alvin, huwag mong isipin na espesyal ka dahil lang sa mayroon kang 79 na heavenly veins. Bukod dito, hindi mo dapat basta-basta ibunyag na mayroon kang 79 na heavenly veins. Maaaring patayin ka ng mga tao dahil natatakot silang maging isang apex powerhouse ka. Sa mahabang kasaysayan, maraming mahuhusay na individual na may 79 na heavenly veins ang napatay ng ibang mga powerhouse noong malapit na silang maging isang apex powerhouse. Susubukan kang patayin ng masasamang tao bago ka pa maging isang apex powerhouse dahil wala silang magagawa kapag naging isang apex powerhouse ka na. Ang pagkakaroon ng 79 na heavenly veins ay parehong biyaya at sumpa. Sa makatuwid, tandaan na huwag basta-basta ibunyag na mayroon kang 79 na heavenly veins. Hindi mo alam kung makakaakit ito ng sakuna. Opo, Senior. Tumango si Alvin. Ngayong alam na niya ang mga posibleng kahihinatnan, hindi niya basta-basta isisiwalat na mayroon siyang 79 na heavenly veins. Nakakalungkot na maraming mahuhusay na tao na may mahusay na kakayahang umintindi, ngunit kakaunti lamang ang nagtataglay ng 79 na heavenly veins. Sa anumang kaso, kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, ang Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame, at ako ay gagawin ang aming makakaya upang tulungan ka. Gayunpaman, kung gaano kalayo ang iyong mararating ay nasa iyo. Umaasa kaming lahat na makakasama ka namin sa paglalakbay hanggang sa dulo ng daan. 2,983. Maliban na lang kung malas ka at mamatay ng maaga, hindi kami magpapalit ng host. Tutal, sa palagay ko ay wala nang mas hihigit pa sa iyo, sabi ng Chaos Divine Earth. Sa wakas ay napagtanto ni Alvin na ang tatlong banal na elemento ay handang magsama sa kanyang katawan dahil sa kanyang 79 na langit na mga ugat. Isa siyang perpektong host para sa alinman sa 5 banal na elemento. Huminga ng malalim si Alvin, sinusubukang intindihin ang impormasyong ibinunyag sa kanya ng Chaos Divine Earth.
Bagamat hindi ito kalakihan, nakakapanghina ito. Ang mga kaharian ng mga Diyos. Mga powerhouse ng Apex. Ang apat na kataas-taasang batas. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, tinanong ni Alvin ang Chaos Divine Earth, binanggit ng Profound Divine Metal na ang Divine Tree of Life ay kapakipakinabang din sa inyong lahat, hindi ba? Oo. Hindi lang ikaw ang binigyan ng Divine Tree of Life ng malalakas na kakayahang magbagong buhay, kundi ganoon din sa atin. Kung makakaharap natin ang ating kaukulang elemento, hindi magiging problema para sa atin na harapin ito ng isa-isa dahil ang Divine Tree of Life ay nagbibigay sa atin ng walang limitasyong sigla. Sa madaling salita, kung may isa pang third form Chaos Divine Earth na gustong lumunin ako habang ang Profound Divine Metal at ang Chaos Divine Flame ay nasa mahimbing na tulog, madali ko itong mahihigop dahil ang sigla mula sa Divine Tree of Life ay magpapagaling sa akin kung ako ay masugatan. Dahil dito, napagtanto ni Alvin kung gaano kalakas ang Divine Tree of Life. Kaya pa nitong mabilis na pagalingin ang 5 Divine Elements. Nako, binago ng sanga ng Divine Tree of Life ang konstitusyon ng iyong katawan. Subukan mong mag-cultivate ngayon, natatawang sabi ng Chaos Divine Earth. Agad na ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at minsang pinaikot ang kanyang chi gamit ang King Grade Celestial Method, ang Tai Profound Method. Nalagpasan ko na ba ang limitasyon? Sa sandaling ito, hinihigop ni Alvin ang Heaven and Earth Spirit Energy sa nakababahalang bilis. Mas mabilis pa ito kaysa noong ginamit niya ang Divine Crystal. Di nagtagal, natuklasan niya na ang Heaven and Earth Spirit Energy ay hindi direktang pumapasok sa kanyang heavenly veins. Sa halip, pumasok ito sa pangunahing sanga ng Divine Tree of Life at sa kanyang puso bago tuluyang pumasok sa kanyang heavenly veins. Ang Heaven and Earth Spirit Energy ay walang dumi, kaya naman, ang kanyang bilis kapag pinapaikot ang kanyang chi ay tumaas ng tiklop. Parang ang bilis ng cultivation ko ay 10 beses na mas mabilis kaysa noong ginamit ko ang Divine Crystal. Kumislap ng maliwanag ang mga mata ni Alvin. Kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na mapapabilis ng Divine Tree of Life ang kanyang cultivation speed ng ganito kabilis. Kumusta? Tanong ng Chaos Divine Earth. Ngayon alam mo na kung gaano kalaki ang benepisyo matapos kang kilalanin ng Divine Tree of Life. Nakakamangha ito. Dati akong nag-cultivate gamit ang Divine Crystal, pero ang bilis ko sa pag-cultivate noon ay wala pang ang 10% ng kasalukuyang bilis ko. Labis na nagulat si Alvin. Hindi mo kailangang magulat. Bagamat bihira ang mga bal na kristal sa mga Devata realms, sa mga realms of gods, hindi sila bihira kahit na mahalaga ang mga ito. Tulad ng sinabi ko kanina, iisa lang ang banal na puno ng buhay sa bawat realm of gods. Isa rin ito sa mga patakaran ng langit at lupa. Nangangahulugan ito na mayroon lamang 18 banal na puno ng buhay sa buong langit at lupa, at nakakuha ka ng isang sanga mula sa isa sa mga puno. Ang ganitong hindi inaasahang engkwentro ay bihira kahit sa mga nasa realms of gods. Dapat mong malaman na kahit ang isang apex powerhouse ay hindi kayang sirain ang banal na puno ng buhay. Marahil, ang tanging pagkakataon na maaaring masira ito ay kapag nagbanggaan ang mga realms of gods. Ang mga sanga na nababali habang nagbabanggaan ay mahuhulog sa magulong espasyo bago mapunta sa isang Devata realm. Dahil dito, maiisip mo kung gaano kabihira na makita ang mga sanga mula sa mga banal na puno ng buhay. Sa kasamaang palad, may mga hanggal na ibibigay ang sanga dahil sa kanilang kamangmangan tulad ng, ang hari ng langit na nakahanap ng iyong sanga mula sa banal na puno ng buhay. Tunay ngang nakinabang ka ng malaki sa kanyang kamangmangan. Dahil dito, nalaman ni Alvin ang pinagmulan ng sanga mula sa banal na puno ng buhay sa kanyang katawan. Marami bang mga sanga na nababali mula sa banal na puno ng buhay habang nagaganap ang banggaan sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos? Tanong ni Alvin. Mahirap sabihin. Ang ilang Divine Trees of Life ay maaaring mawala ng 12 sanga kung ang mga ito ay malubhang na pinsala. Kung hindi, ang mga puno ay maaaring mawalan lamang ng ilang sanga. Gayunpaman, kung ang Divine Trees of Life ay gagaling sa tamang panahon, maaaring wala silang mawala ng kahit anong sanga. Kaya nga sinabi kong ang mga makakakuha ng sanga mula sa Divine Tree of Life ay napakaswerte, sabi ng Chaos Divine Earth. Posible bang sapilitang maagaw ang sanga ng banal na puno ng buhay sa aking katawan?
Tanong ni Alvin, na medyo nag-aalala. Matapos malaman ang tungkol sa mga benepisyo ng banal na puno ng buhay, natural lamang na gusto niyang panatilihin ang sanga sa kanyang katawan. Huwag kang mag-alala. Una sa lahat, ang sanga ng banal na puno ng buhay ay kikilalanin lamang ang isang taong may 99 na langit na ugat bilang Panginoon nito. Pangalawa, kahit na hindi mapipilit ng mga ordinaryong tao ang banal na puno ng buhay na kilalanin sila bilang Panginoon nito, kaya pa rin nilang maunawaan ang batas ng buhay mula sa sanga kahit na ito ay napakahirap. Tutal, kung wala ang pagkilala mula sa sanga ng banal na puno ng buhay, hindi mararamdaman ng isang tao ang sigla sa sanga at mauunawaan ito. Ang mga sanga mula sa banal na puno ng buhay na hindi kumilala sa kanilang mga Panginoon ay maaaring alisin, ngunit hindi maaalis ng mga tao ang mga sanga na kumilala sa kanilang mga Panginoon. Kung ang Panginoon ng isang sanga mula sa banal na puno ng buhay ay mamatay, isang kawalan ang magbubukas at hilahin ang sanga sa isang magulong espasyo. Bukod dito, ang mga nakakaramdam na mayroon kang isang sanga mula sa banal na puno ng buhay ay makakaalam na kinilala ka nito bilang Panginoon nito. Kaya, hindi ka nila papatayin para lamang makuha ang sanga. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang marinig ang mga salita ng Chaos Divine Flame. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Lumitaw sa kanyang palad ang kwintas na may palawit na naglalaman ng Divine Crystal. Iniwan ito ni Tanya sa kanya bago siya umalis. Ang Divine Crystal. Ngayong nasa akin na ang sanga mula sa banal na puno ng buhay, hindi ko na kailangan ang banal na kristal. Tanya, nasaan ka na ngayon? Tuwing titingnan ni Alvin ang banal na kristal, hindi niya maiwasang maisip si Tanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng emosyon ngayong ganap nang napalitan ng sanga mula sa banal na puno ng buhay ang tungkulin ng banal na kristal. Ang Southern Heaven Ancient Realm ay itinuturing na isang banal na lupain sa Southern Heaven Territory. Maraming pasukan patungo sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa mga Celestial Mansion na nasa ika-6 na baitang. Ang mga Celestial Mansion na nasa ika-6 na baitang ang karaniwang namamahala sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ipagkakatiwala nila ang awtoridad na buksan ang pasukan patungo sa ibabang kaharian sa mga puwersang nasa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang Profound Nether Mansion, Grade 6 Celestial Mansion, ay mayroong 5 Grade 7 na paksayon sa ilalim nila. Sila ang 3 sects at 2 clans. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, binubuo sila ng 3 sekta at 2 clan. Sa Profound Nether Mansion, ang pasukan patungo sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay matatagpuan sa itaas ng isang lawa na tinatawag na Scalan Cloud Lake. Ang Scalan Cloud Lake ay isang malaking malinis na lawa na nababalutan ng makapal na hamog sa buong taon. Kamakailan lamang, nagsimulang magtipon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar sa ibabaw ng Scalan Cloud Lake dahil ang pasukan patungo sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay magbubukas sa loob ng 3 araw. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang mabilis na papalapit sa Scalan Cloud Lake sa ere. Ito ang lawa ng Scalan Cloud. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ng isang binata na nakasuot ng lila sa gitna ng grupo ng mga tao. Ang Scalan Cloud Lake. Kaya, dito matatagpuan ang pasukan sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. 2,984. Ang grupo ng mga taong kararating lang ay si Alvin at ang mga tao mula sa Supporting Fall Nation. Naglakbay sila mula sa Supporting Fall Nation at dumating 3 araw bago nito sa Scalan Cloud Lake kung saan matatagpuan ang pasukan sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kamahalan, ang pasukan patungo sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay wala sa ilalim ng lawa, hindi ba? Tanong ni Jovan habang nakatingin sa pinuno ng grupo. Ang pinuno ng grupo ay isang matangkad at maskulado, nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pambihirang marangal na tindig. Siya ay walang iba kundi si Clarence Lawson, ang emperador ng Supporting Fall Nation. Nakasuot siya ng mahaba at maitim na gininto ang damit. Ito ay naiiba sa damit ng dragon na suot niya sa buong taon sa Supporting Fall Nation.
Nang bumukas ang pasukan sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, hindi lamang libu-libong emperador mula sa mga bansang nasa ikawalong baitang sa Thousand Nations Territory ang naruroon kasama ang kani-kanilang mga kasama, kundi maging ang mga makapangyarihang tao mula sa three sects at two clans ay naruroon din. Noong nakaraan, may isang emperador ng isang bansang nasa ikawalong baitang na nakasuot ng kanyang damit na dragon sa okasyon. Bilang resulta, siya ay pinatay ng isang makapangyarihang tao mula sa tatlong sekta at dalawang angkan dahil sa kasalanang pagwalang galang sa tatlong sekta at dalawang angkan at sa malalim na mansyon ng mga Nether. Simula noon, sina Clarence at ang iba pang mga emperador ng mga bansang nasa ikawalong baitang ay hindi nang ahas na isuot ang kanilang damit na dragon sa ganitong okasyon. Ang pasukan ay hindi matatagpuan sa ilalim ng lawa. Ito ay matatagpuan sa ibabaw ng lawa, sa gitna, nakangiting sagot ni Clarence. Si Jovan ay anak ni Philemon, ang gobernador ng lungsod ng Passage. Siya rin ang pinakamahuhusay na anak ni Philemon. Dahil dito, lagi siyang inaalagaan ni Clarence. Matapos malaman ni Clarence na si Glade, isa sa mga makapangyarihang tao sa tabi ni Philemon, ay nakakuha ng Royal Grade Celestial Weapon para sa Flying Tiger Clan, isang Grade 6 faction sa ilalim ng Profound Nether Mansion, alam niyang si Glade ay magbabago sa pagiging isang Silver Flying Tiger mula sa pagiging isang Copper Flying Tiger pagkatapos ng 10 taon. Dahil dito, ang katayuan ni Philemon ay hindi na katulad ng dati. Kaya naman, kinailangan niyang maging mas magalang sa mag-ama. Si Clarence, na namuno sa grupo ng mga tao mula sa Supporting Fall Nation, ay sinamahan ng isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay isa sa mga piling tao sa Imperial Family ng Supporting Fall Nation, isang pangunahing Celestial King. Ang mga natitirang tao sa grupo ay ang nangungunang siyam na kalahok, kabilang sina Alvin at Jovan, ng Southern Heaven Combat sa Supporting Fall Nation na nagkamit ng pagkakataong makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kasama rin sa mga taong ito sina Suyong, ang ika-4 na prinsipe ng Supporting Fall Nation, at si Henry, ang nakababatang kapatid ni Jovan. Ang iba pang 5 kalahok ay binubuo ng 3 lalaki at 2 babae. Ang 2 babae ay may taglay na pambihirang katangian. Isa sa kanila ay pambihirang kagandahan. Ang pambihirang kagandahan ay ang cultivator na walang sekta na sinamahan ng isang matandang babae, isang pangunahing Celestial King noong labanan sa Southern Heaven. Gayun din, ang matandang babae ay sumama rin sa kanya ngayon. Narinig ni Alvin mula kay Clarence na ang matandang babae ay lola ng babae. Ang pangalan ng babae ay Myra Mold, at ang kanyang lola ay kilala bilang Lola Melay. Mas malakas si Myra kaysa kay Queenie, sandaling sumulyap si Alvin kay Myra bago niya ibinaling ang tingin sa babaeng nagngangalang Queenie. Si Queenie ay anak ng isang pinuno ng angkan mula sa isang makapangyarihang angkan sa Supporting Fall Nation. Terra na! Sigaw ni Clarence sa sandaling ito bago siya lumipad patungo sa sentro ng Scale and Cloud Lake. Sumunod din si Alvin at ang grupo ng mga tao mula sa Supporting Fall Nation. Napakaraming tao. Nang malapit na sila sa gitna ng Scale and Cloud Lake, nakita nila ang napakaraming tao na nagtipon doon. Para silang maitim na ulap na nakabalot sa lawa mula sa malayo. Kapatid na Darfield, gaya ng nabanggit ko kanina, tinatayang mahigit 15,000 kalahok ang papasok sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gaya ng nakikita mo, ngayong malapit nang magbukas ang pasukan, maraming tao ang nagtipon dito. Tutal, hindi lang ang mga kalahok ang nagtipon dito. Halimbawa, kahit sa aming grupo, may 3 hindi kalahok. Natural lang na napakarami ng dumalo, nakangiting sabi ni Jovan, kapag nagbukas ang pasukan sa loob ng 3 araw, sa palagay ko ang bilang ng mga tao sa Scale and Cloud Lake ay aabot sa 20,000 kung hindi man higit pa. Tumingin si Alvin sa paligid. Tinatayang nasa humigit kumulang 2,000 hanggang 3,000 katao ang nasa paligid, ang ilan ay nasa gitna na ng lawa at ang ilan ay patuloy pa ring tumatawid sa sandaling ito. Para mabuksan ang pasukan patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ang mga powerhouse mula sa 3 sects at 2 clans ay kailangang magtulungan gamit ang mga token na mayroon sila.
Darating ang mga powerhouse isang araw ng mas maaga para mag-issue ng accumulative points Jade sa bawat kalahok, paliwanag ni Clarence habang pinangungunahan niya ang grupo papunta sa gitna ng Scale Cloud Lake. Mga naipon na puntos Jade. Isang nalilitong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin at ng ilang tao. Tutal, ito ang unang beses nilang pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Wala silang alam tungkol dito. Ang tatlong sekta at dalawang angkan ay maghahanda ng isang celestial weapon na tinatawag na accumulative points Jade para sa bawat kalahok. Ito ay isang primitive celestial weapon na walang opens iba, depensa, at pantulong na kapangyarihan. Ang bawat accumulative points Jade ay makikilala kapag kinilala nila ang kanilang mga Panginoon. Kapag natanggap na nila ang accumulative points Jade, magkakaroon ng isang puntos dito. Para makaipon ng mas maraming puntos, kailangan mong patayin ang ibang mga kalahok, sabi ni Clarence habang nakatingin ng matalim sa siyam na kalahok. Huminga ng malalim ang mga baguhan, kasama na si Alvin, nang marinig nila ang mga salitang ito. Ang ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay isang lugar kung saan nakikipaglaban ang overarching Heavenly Supreme Celestials hanggang sa kanilang kamatayan. Nagulat si Alvin. Kasabay nito, tumingin siya kay Jovan. Hindi nakakapagtaka na binanggit ni Jovan na ang mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay isang malupit at malupit na lugar. Sinabi pa niya na hindi siya makakalabas ng buhay kung hindi siya mapalad. Hindi niya masyadong ibinunyag kay Alvin dahil ayaw niyang mag-isip ng sobra si Alvin. Sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, maraming hindi inaasahang engkwentro, mga pamamaraan ng paglilinang, mga pamamaraang celestial, mga banal na kakayahan, mga tabletang panggamot, mga bihirang halamang gamot, at mga king-grade celestial weapons. Depende sa iyong swerte kung makukuha mo ang mga ito o hindi. Sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, maaari mong itago ang lahat ng gusto mo. Hanggat kaya mong mabuhay hanggang sa muling buksan ng mga powerhouse mula sa 3 sects at 2 clans ang pasukan, kahit wala kang makuha, malugod ka pa ring tatanggapin na sumali sa 3 sects at 2 clans. Nang marinig ang mga salita ni Clarence, pinagsisihan ng mga mahihinang kalahok mula sa supporting Fall Nation ang pagkakalagay sa nangungunang siyam na pwesto noong Southern Heaven Combat. Kasabay nito, nakahinga rin sila ng maluwag nang marinig nilang pinapayagan din silang magtago. Dahil dito, mas mataas ang kanilang tsansa na mabuhay. Makakakuha pa rin sila ng mga kayamanan kahit na manatili silang tahimik. Hindi nila alam, ang mga benepisyo at panganib ay magkasamang umiiral. Hindi magkakaroon ng isa kung wala ang isa. Kamahalan, kailan muling bubuksan ng mga makapangyarihang grupo ng 3 sekta at 2 angkan ang pasukan patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Tanong ni Alvin. Dati, bubuksan lang nila ulit ang pasukan kapag 60% na ng mga kalahok ang natamba. Kapag bumukas ulit ang pasukan, agad nahihinto ang kalahok sa pag-iipon ng mga puntos. Kung makapatay ka ng isa pang kalahok pagkatapos muling buksan ang pasukan, wala kang makukuhang puntos. Sa kabilang banda, kapag nakapasok ka na sa mas mababang kaharian at nagsara ang pasukan, agad kang makakakuha ng mga puntos, paliwanag ni Clarence. Kaya, pareho pa rin ang patakaran para muling buksan ang pasukan. Tanong ni Alvin. 60%. Nang marinig ang mga salita ni Clarence, muling nagsimulang magpanik ang mas mahihinang overarching Heavenly Supreme Celestials. Nangangahulugan ito na halos 4 sa 9 na kalahok mula sa supporting Fall Nation ang makakalabas ng buhay. Kung hindi man mangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari, dapat ay pareho pa rin ang patakaran, magaan na sabi ni Clarence, sa madaling salita, sa 4 lang sa inyo ang mabubuhay. Siyempre, kung mas malakas kayo, mas malaki ang tsansa ninyong mabuhay. Para sa mga mahihina, maaaring mabuhay kayo kung may kaunting swerte, at kung mananatili kayong mahinahon. Gayunpaman, umaasa akong makakaipon pa kayo ng mas maraming puntos para makarating sa tuktok para makuha ninyo ang respeto mula sa 3 sekta at 2 angkan kapag sumali kayo sa kanila. Sa loob-loob, hindi sumang-ayon si Alvin at ang grupo mula sa supporting Nation Fall sa mga sinabi ni Clarence. Alam nilang malaking gantimpala ang matatanggap ni Clarence mula sa 3 sects and 2 clans kung maaabot nila ang tuktok.
Kung mas mataas ang kanilang ranggo, mas malaki ang magiging gantimpala niya. Sa kabaligtaran, kung mas mababa ang kanilang ranggo, mas masama ang mga gantimpala. Sa sandaling ito, isang malakas at maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Hindi ba't ito si Emperor Lawson ng Supporting Fall Nation? 2,985. Ang emperador ng bansang sumusuporta sa pagbagsak, si Clarence, ay tumigil sa kanyang paglalakad at tumingin sa unahan. Napahinto rin sina Alvin at ang iba pa at sinundan ang tingin ni Clarence. Isang grupo ng mga tao ang lumilipad patungo sa kanila sa sandaling ito. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking may katamtamang pangangatawan at nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit. May maringal na anyo siya. Halatang isa siyang lalaking may mataas na katayuan. 2 matandang lalaki ang nakaakbay sa kanya mula sa likuran. Ang isa sa kanila ay may dalang mahabang espada sa kanyang likod habang ang isa naman ay may hawak na mahabang kutsilyo sa kanyang baywang. Ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso, ang kanilang mga titig ay malamig, at ang kanilang mga aura ay dominante. 9 na tao ang nakatayo sa likod ng 2 matandang lalaki. Sa mga kabataan, mayroong 2 lalaking nasa katanghaliang gulang at isang matandang lalaki. Sa 9 na taong ito, isa lamang ang isang babae. Emperador Brown. Tinaas ni Clarence ang isang kilay habang pinangungunahan niya ang kanyang grupo upang batiin ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasabay nito, nagpadala si Jovan ng voice transmission kay Alvin. Kapatid na Darfield, ang mga taong ito ay mula sa Southern Chi Nation. Ang pinuno ng grupo ay si Cyrus Brown, ang emperador ng Southern Chi Nation. Nakilala ko na siya minsan. Tulad ng kanyang kamahalan, isa rin siyang two-form Celestial King. Ang relasyon sa pagitan ng 2 emperador ay palaging mailap. Hindi maiiwasan na mag-aaway sila ngayong nagkikita na sila. Habang papalapit ng papalapit ang 2 emperador sa isa't isa, halos ramdam na ramdam ang kanilang puot sa isa't isa. Emperor Brown. Tinitigan ni Clarence si Cyrus ng malamig. Emperador Lawson, narinig ko na ang Supporting Fall Nation ay mayroong isang henyo na Sectless Cultivator sa mga kalahok sa Southern Heaven Combat. Isang simpleng Sectless 7-stage Overarching Heavenly Supreme Celestial ang nagtagumpay na talunin ang isang Peak Overarching Heavenly Supreme Celestial na siya ring pinakanatatanging anak ng City Governor ng Passage City. Iniisip ko, sino sa mga taong ito ang mahuhusay na Sectless Cultivator? Bahagya ng umiti si Cyrus habang nakatingin kay Clarence. Pagkatapos niyang magsalita, iginala niya ang kanyang tingin sa mga taong nakatayo sa likuran ni Clarence. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang kanyang mga mata kay Alvin. Halata na alam na niya kung ano ang hitsura ni Alvin. Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Clarence nang sumagot siya, nabalitaan ko rin na naunawaan na ng pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation ang batas ng kulog at naging pinakamalakas na taluktok na Overarching Heavenly Supreme Celestial sa inyong bansa. Emperador Brown, iniisip mo ba ang isang tunggalian sa pagitan ng pangalawang prinsipe at ni Alvin? Dahil nasa panig niya si Alvin, buong kumpiyansang hinarap ni Clarence si Cyrus. Sa kanyang palagay, kahit hindi matalo ni Alvin ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation, kahit papaano ay magtatapos sa tabla ang labanan. Kilala mo talaga ako, Emperador Lawson. Ano sa tingin mo? Interesado ka bang tumaya sa isang tunggalian sa pagitan ng anak ko at ni Alvin? Tanong ni Cyrus nang nakangiti at naninangkit ang mga mata. Nang marinig ang mga palihim na pang-aasar ni Cyrus, bahagyang napakunot ang noo ni Clarence. Agad siyang nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Alvin, kami ni Cyrus ay mortal na magkaaway. Balak niya akong ipahiya kung matatalo ako sa postahan. Kung handa kang makipagdulo sa anak niya, maaari mong panatilihin ang mga panalong postahan kung manalo ka. Kung matalo ka, ako ang magbabayad para dito. Gagantimpalaan ka kahit na matapos ang laban sa tabla. Dahil si Alvin ay isang cultivator na walang sekta at hindi mula sa Supporting Fall Nation, alam ni Clarence na ang kanyang relasyon kay Alvin ay nakabatay sa kapwa-benepisyo. Sa makatuwid, kinailangan niyang makuha ang kasunduan ni Alvin bago siya sumang-ayon sa panukala ni Cyrus. Kamahalan, masyado po kayong magalang. Papayag po ako sa kanyang postahan, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission.
Nagniningning ang kanyang mga mata sa sigla ng pakikipaglaban nang magsalita siya. Batay sa mga naunang sinabi ni Clarence, malinaw na ang ikalawang prinsipe ng Southern Chi Nation ay isang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaintindi sa batas ng kulog. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong subukan ang aking kakayahan matapos kong maunawaan ang batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo. Ang pakikipaglaban sa ikalawang prinsipe ng Southern Chi Nation ay isang magandang pagkakataon para masubukan ko ang aking mga kakayahan at masukat ang aking kasalukuyang lakas, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Matapos makuha ang pahintulot ni Alvin, naninangkit ang mga mata ni Clarence at sinabing, dahil sabik na si Emperador Brown sa isang tunggalian, bakit hindi? Dapat kong itanong, ano ang mga nakataya? Isang king-grade celestial weapon, walang pakialam na sagot ni Cyrus. Wala siyang pakialam sa nakataya. Gusto lang niyang ipahiya sa publiko si Clarence, ang kanyang mortal na kaaway. Sige. Hindi nagulat si Clarence na isang king-grade celestial weapon lang ang nakataya. Tutal, pareho naman ang kanilang mga intensyon. Gusto nilang ipahiya ang kalaban. Sa sandaling ito, tatlong binata na nakatayo malapit kina Alvin at Jovan ang nagsimulang mag-usap-usap. Naunawaan na ba ng pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation ang batas ng kulog? Nabalitaan kong isa siyang henyo sa cultivation. Isa na siyang peak overarching heavenly supreme celestial kahit na mahigit 200 taong gulang pa lamang siya ng kaunti. Ang mas nakakagulat pa ay naunawaan na niya ang batas ng kulog. Tama iyan. Kailangan kahit man lang, makabisado ng isang lalim bago maituring na nauunawaan ang batas. Sa madaling salita, dapat ay naunawaan na ng pangalawang prinsipe ang fundamental na kalaliman ng batas ng kulog, ang elemental na kalaliman ng kulog. Isang peak overarching heavenly supreme celestial na nakaunawa sa thunder elemental profundity ay napakalakas. Natatakot ako sa isang suntok lang. Natigilan ang isa sa mga binata habang palihim na nakatingin kay Jovan. Malinaw na iniisip niyang hindi kayang tapatan ni Jovan ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation. Nang marinig ito, napangiti si Jovan bago tumingin sa binata na nagsalita ng may nagyayelong tingin. Nakaramdam ng kilabot ang binata at namutla ang kanyang mukha nang makita ang nagyayelong titig ni Jovan. Sa sandaling ito, humakbang si Alvin at tumayo sa tabi ni Clarence. Ang kanyang galaw ang nag-alis ng atensyon ni Jovan mula sa binata. Nang makita ito, ang binata na basang-basa ng malamig na pawis ay nakahinga ng maluwag. Alam niya na kung gusto siyang patayin ni Jovan, kahit ang emperador ng supporting Fall Nation ay hindi mapipigilan si Jovan. Natuto ang dalawang kasama ng binata mula sa kanyang pagkakamali at hindi na nagsalita dahil sa takot na masaktan si Jovan. Samantala, nagtanong si Jovan sa pamamagitan ng voice transmission, kapatid na Darfield, may tiwala ka ba? Ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation ay hindi isang simpleng tao. Hindi ako sigurado dahil hindi ko pa siya nakikilala, pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot ni Alvin. Sa sandaling ito, sumigaw ang ilang tao mula sa supporting Fall Nation, nandito na siya. Isang binata na may katamtamang pangangatawan ang lumabas mula sa 9 na taong nakatayo sa likuran ni Cyrus. Huminto siya sa tabi ni Cyrus. Sa hitsura at pangangatawan, halos kamukha niya si Cyrus. Kung mas matanda siya, maaari pa siyang mapagkamalang kapatid ni Cyrus. Ang natitirang 8 kalahok mula sa Southern Chi Nation ay walang kurap na tumingin sa pangalawang prinsipe ng kanilang bansa. Sa kanilang palagay, siya ay walang talo, tulad ng Diyos ng digmaan, noong Southern Heaven Combat sa Southern Chi Nation. Naunawaan na ng pangalawang prinsipe ang batas ng kulog. Isa siyang puwersang dapat isaalang-alang. Dati, madali niya kaming natalo lahat sa isang suntok lang. Ang batas ng kulog ay tunay na kakilakilabot. Hindi bababa sa kalahati sa atin ang mamamatay kung hindi pinigilan ng pangalawang prinsipe ang kanyang celestial origin energy na naglalaman ng kapangyarihan ng batas ng kulog. Nabalitaan ko na ang Sectless Cultivator mula sa supporting Fall Nation ay hindi gumamit ng anumang kapangyarihan ng batas noong Southern Heaven Combat. Malamang na wala siyang naintindihang batas. Hindi nakakagulat yan. Hindi lahat ay kayang umintindi ng mga batas. Dapat ay mataas ang antas ng pag-intindi ng isang tao.
Higit sa lahat, dapat ay napakaswerte niya na makakuha ng King Grade Celestial Method o Divine Ability na naglalaman ng batas. Malinaw na ang 8 kalahok mula sa Southern Chi Nation ay may kumpiyansang matatalo ng pangalawang prinsipe ng kanilang bansa si Alvin. Sumulyap ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation kay Alvin habang mahinang sinabi, Jingayo Brown mula sa Southern Chi Nation. Si Alvin mula sa Supporting Fall Nation, sagot ni Alvin sa katulad na paraan. Samantala, ang mga tao mula sa Supporting Fall Nation at Southern Chi Nation ay nagsimulang umatras upang magbigay ng espasyo para kina Alvin at Jingayo. Sa oras na ito, ang kaguluhang dulot ng Supporting Fall Nation at ng Southern Chi Nation ay sa wakas ay nagsimulang makaakit ng atensyon ng karamihan. May laban ba sila doon? Mukhang galing sa dalawang magkaibang paksayon ang mga taong iyon. Hindi ba't si Clarence iyon, ang emperador ng Supporting Fall Nation? Tama. At si Cyrus iyan, ang emperador ng Southern Chi Nation. Kilalang magkaaway ang dalawang lalaking ito. Mukhang maglalaban ang kanilang overarching Heavenly Supreme Celestials. 2,986. Si Jingayo iyan, ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation, tama ba? Tama. Talagang namumukod tangi siya. Mahigit 200 taong gulang pa lang siya, pero isa na siyang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. Bukod pa riyan, sinasabing naunawaan na rin niya ang batas ng kulog. Ang isang taong may ganitong kalibre ay tiyak na isa sa pinakamalakas na overarching Heavenly Supreme Celestials para makapasok sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Makikipagdulo si Jingayo sa isang tao. Noon pa man ay mayroong alitan sa pagitan ng mga emperador ng Supporting Fall Nation at ng Southern Chi Nation. Mukhang ang ikalawang prinsipe ng Southern Chi Nation ay makikipagtunggali sa isang tao mula sa Supporting Fall Nation. Ang binata na nakasuot ng lila ay mula sa Supporting Fall Nation. Ito marahil ang unang beses na nakapasok siya sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Nabalitaan kong isang cultivator na walang sekta ang lumitaw noong Southern Heaven Combat sa Supporting Fall Nation. Isa lamang siyang Heaven Stage overarching Heavenly Supreme Celestial at hindi pa niya nauunawaan ang anumang kapangyarihan ng mga batas, ngunit nagawa niyang talunin ang dalawa sa pinakamalakas na overarching Heavenly Supreme Celestial sa Supporting Fall Nation sa isang atake lang. Maaari kayang ang binatang nakasuot ng lilang damit na ito ang henyong cultivator na walang sekta mula sa Supporting Fall Nation. Bueno, tila sa lahat ng overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa Supporting Fall Nation, tanging ang henyong sectless cultivator lamang ang makakatapat ng ikalawang prinsipe ng Southern Chi Nation. Isa siyang Heaven Stage overarching Heavenly Supreme Celestial na hindi pa nakakaintindi ng anumang kapangyarihan ng batas. Tiyak na hindi siya kayang tapatan ng ikalawang prinsipe ng Southern Chi Nation. Dahil sa kaguluhan, isang napakalaking pulutong ang nagtipon sa paligid ng mga tao mula sa Supporting Fall Nation at Southern Chi Nation upang panoorin sina Alvin at Jingayo, ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation. Ang ilan sa kanila ay nakilala pa nga si Alvin bilang ang henyo na sumiklab sa Supporting Fall Nation noong Southern Heaven Combat. Sa sandaling ito, sumulyap si Jingayo kay Alvin habang sinasabing, sige na, ikaw na ang unang gagawa ng hakbang. Kung hindi, natatakot ako na wala ka ng pagkakataong gumanti kapag ako na ang gumawa ng hakbang. Bagamat mahina ang kanyang tono, puno ito ng kumpiyansa. Malinaw na sigurado siyang matatalo si Alvin sa loob ng ilang segundo kapag gumawa na siya ng hakbang. Pagkatapos magsalita ni Jingayo, muling nag-usap ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay nakaramdam na siya ay mayabang, at ang ilan naman ay nakaramdam na ang kanyang kayabangan ay makatwiran dahil sa kanyang talento. Napaka-arrogant. Ang galing niya palang maging mayabang. Samantala, si Jovan na nakatayo sa gilid ay nanatiling kalmado habang nakatingin sa dalawa. Bagamat mayabang siya, makatwiran naman ang kanyang kayabangan. Iniisip ko kung matatalo kaya siya ni Brother Darfield. May tiyak siyang pagkakaintindi sa lakas at kakayahan ni Alvin, at alam niyang kamakailan lang naunawaan ni Alvin ang batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo. Gayunpaman, naunawaan din ni Jingayo ang batas ng Thunder Elemental Profundity ng kulog. Dahil dito, hindi siya sigurado kung mananalo si Alvin sa tunggalian.
Gayunpaman, hindi niya inakalang matatalo si Alvin. Sa pinakamalaki, inakala niyang magtatapos sa tabla ang tunggalian. Dahil mapilit ang kamahalan, hindi ako magiging magalang, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti, hindi naapektuhan ng kay-abangan ni Jingayo. Tumalon siya ng mataas sa ere at hinayaan ang kanyang celestial origin energy na dumaan sa kanyang 79 na heavenly veins bago ito biglang lumabas sa kanyang katawan. Ang elementaryong taktika ng paglasap. Ang silangang lilang chi. Ang paraan ng hari ng amobilisasyon. Matapos gamitin ni Alvin ang kanyang mga teknik, isang gininto ang figure ng Buddha na may mga lilang kidlat na kumikislap sa paligid nito at isang vortex na lumamon sa heaven and earth spirit energy sa paligid ang lumitaw. Swoosh! 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 Isang mahabang tungkod ang biglang lumitaw sa mga kamay ni Alvin. Ito ay nag-vibrate at nagliwanag ng maliwanag matapos niyang ipadala ang kanyang celestial origin energy dito. Sa sandaling lumitaw ang mahabang tungkod sa kamay ni Alvin, isang mahabang tungkod din ang lumitaw sa mga kamay ng gininto ang Buddha na kumikislap na may mga lilang kidlat. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at sumugod patungo kay Jingayo dala ang mahabang pamalo. Ang kawalan sa kanyang likuran ay nayanig habang patuloy na tumataas ang kanyang celestial origin energy. Boom! Dahil hindi itinago ni Alvin ang aura ng kanyang celestial origin energy, masasabi ng mga powerhouse na may mas mataas na cultivation base na isa na siyang peak overarching heavenly supreme celestial batay sa kanyang celestial origin energy. Isang tugatog na pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial. Sino ang nagsabing si Alvin ay isang heaven stage overarching heavenly supreme celestial? Malinaw na isa siyang peak overarching heavenly supreme celestial. Huwag mong sabihing nagkaroon siya ng malaking tagumpay kamakailan at naging isang peak overarching heavenly supreme celestial. Kung ganoon nga, hindi ba ibig sabihin noon ay nagkaroon siya ng tagumpay sa loob lamang ng kalahating taon? Samantala, isang mapanghamak na ngisi ang sumilay sa mukha ni Jingayo habang sinimulan niyang gamitin ang kanyang celestial origin energy. Isang peak overarching heavenly supreme celestial. Kung ito lang ang mayroon ka, ang kailangan ko lang ay isang atake para talunin ka. Bagamat namumukod tangi ang ipinakitang lakas ni Alvin sa mga overarching heavenly supreme celestials, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Jingayo. Sa katunayan, nagdududa siya kung talagang natalo ni Alvin si Jovan, ang batang Panginoon ng ari-arian ng gobernador ng lungsod sa Pasig City, sa isang suntok lamang. Kung tutuusin, si Jovan ang pangalawa sa pinakamalakas na overarching heavenly supreme celestial sa supporting Fall Nation. Bahagyang mas mahina lamang siya kaysa kay Jinyong Lawson, ang ikaapat na prinsipe ng supporting Fall Nation. Tingnan natin yan. Nanatiling kalmado at kalmado si Alvin sa harap ng mapanghamak na mga salita ni Jingayo. Swoosh! 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 Habang papalapit si Alvin kay Jingayo, ang celestial origin energy ni Jingayo ay naging lila pagkalabas nito sa kanyang katawan. Kumislap ang mga lilang kidlat sa paligid niya habang siya ay lumulutang sa hangin. Sa sandaling ito, para siyang isang Diyos na kumokontrol sa kulog at kidlat. Nang makita ito, nagkagulo ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay tumingin pa kay Alvin ng may simpatiya. Ay ito ang Thunder Elemental DPT, ang batas ng Fundamental DPT ng kulog. Ginagamit ni Jingayo ang Thunder Elemental Profundity sa sandaling gumawa siya ng isang galaw. Tila balak niyang talunin si Alvin sa isang atake lang. Base sa kadalian niyang manipulahin ang Thunder Elemental Profundity, halata-halata na pinagkadalubhasaan niya ang batas ng Thunder's Fundamental Profundity. Sa mga overarching heavenly supreme celestials na papasok sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm, ang lakas ni Jingayo ay dapat nasa top 100, tama ba? Whoosh! Sa sandaling ito, ang celestial origin energy ni Jingayo na pinalakas ng Thunder Elemental Profundity ay naging humigit kumulang 1,000 lilang talam ng kulog. Habang gumagalaw siya, isang kutsilyong may 4 na talampakan ang haba ang lumitaw sa kanyang kamay. Sumanib! Sigaw ni Jingayo. Sa isang iglap, ang mga lilang talam ng kulog ay tumama sa kanyang mahabang kutsilyo kasabay ng isang mahiwagang kulay abong enerhiya. Ang mahabang kutsilyo ay humampas at kumikinang ng mas maliwanag pa kaysa sa mahabang pamalo ni Alvin.
Malinaw na ang mahabang kutsilyo ay isa ring king-grade celestial weapon. Ugong. Kumislap ng may kaba ang mga lilang kidlat habang sumusugod si Jingayo gamit ang kanyang mahabang kutsilyo na kumikinang sa kulay abong enerhiya. Bukod sa paggamit ng Thunder Elemental Profundity, nakapaggamit din siya ng isang Celestial Method at 2 Divine Abilities. Tatapusin kita sa isang suntok lang. Biglang nawala sa paningin si Jingayo bago muling lumitaw. Ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay parang isang mabangis na ahas. Tila umiihip ang hangin habang patuloy na kumikislap ang mga lilang kidlat sa paligid niya. Nang magbabanggaan na ang dalawang lalaki, isang pader ng mga espada na kumikinang sa kulay abong enerhiya at mga kidlat ang itinayo sa harap ni Jingayo. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig Alvin nang lumitaw ang isang payong sa kaliwang kamay niya. Gusto kong makita kung mas malakas ang depensa mo kaysa sa akin. Earth Elemental Profundity. Inihagis ni Alvin ang payong, at lumapag ito sa mga kamay ng gininto ang Buddha. Ang payong ay nagliwanag na may gininto ang liwanag na may kaakibat na lilang chi. Ang Celestial Origin Energy ay sumugod sa payong sa nakababahalang bilis sa sandaling ginamit niya ang batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo. Chaos Divine Earth. Papasok sa loob ni Alvin ang Chaos Divine Earth. Pagkatapos, isang enerhiyang parang lupa na parang mastasa ang lumabas mula sa kanyang katawan papunta sa payong, na nagpabago sa kulay ng payong at naging dilaw na mastasa rin. Dahil ang kulay ng enerhiya ng Chaos Divine Earth ay katulad ng enerhiya ng Earth Elemental Profundity, walang nakapansin ng anumang abnormalidad. Huminga ng malalim ang mga tao nang makita nila si Alvin na ginagamit ang batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo. Labis silang nagulat. Ay iyan ba ang Earth Elemental Profundity? Mga langit. Sino ang nagsabing ang henyong Sectless Cultivator mula sa supporting Fall Nation ay hindi nakakaintindi ng anumang kapangyarihan ng mga batas? Malinaw na iyon ang batas ng Fundamental Profundity ng mundo, ang Earth Elemental Profundity. Siya. Wala pa nga siyang 100 taong gulang, di ba? Napakataas ng kanyang likas na talento. Bumuhos. Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng mga pagsabog habang iwinawagayway ni Alvin ang mahabang pamalo sa kanyang kamay. Ang kanyang Celestial Origin Energy na pinalakas ng Earth Elemental Profundity ay mabilis na kumalat na parang pagguho ng lupa. 2,987. Si Alvin, na isinama ang Earth Elemental Profundity sa kanyang atake, ay sumugod patungo sa depensang pader ni Jingayo na gawa sa kidlat at espada. Kasabay nito, ang gininto ang Buddha na may hawak na payong ay muntik nang mabangga sa malakidlat na mahabang kutsilyo ni Jingayo. Ang kalaliman ng elemento ng lupa. Si Jingayo, ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation, ay nabigla sa kalaliman ng elemento ng lupa ni Alvin. Gayunpaman, tulad ng isang palason na nataman, huli na para baguhin niya ang kanyang taktika. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay lubos na mababawasan kung gagawa siya ng biglaang pagbabago. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Gayunpaman, hindi nawala ng tiwala ang kanyang sarili. Dahil siguradong mananalo siya, isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jingayo habang iniisip niya, bagamat pareho nating naunawaan ang mga pangunahing kalaliman ng ating mga elemento, ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities na aking pinagkadalubhasaan ay tiyak na mas nakahihigit sa iyo. Tingnan natin kung saan mo nakuha ang iyong kumpiyansa na makipaglaban sa akin. Chaos Divine Earth, sigurado ka bang kaya mong iwasan ang atake niya? Dapat mong malaman na imposibleng iwasan ko lang ang atake niya ng mag-isa. Kaunting bahagi lang ng atake niya ang kaya kong iwasan, tanong ni Alvin sa Chaos Divine Earth nang makita niya si Jingayo na papalapit sa kanya sa bilis ng kidlat. Nako, paano mo ako pinagdudahan? Manood ka na lang. Galit na sabi ng Chaos Divine Earth sa parang batang boses nito. Malinaw na hindi ito natuwa na kinwestiyon ni Alvin ang kakayahan nito. Nakaramdam ng kapanatagan at kumpiyansa si Alvin matapos marinig ang tugon ng Chaos Divine Earth. Pagkatapos, tuluyan niyang pinakawalan ang kanyang Celestial Origin Energy na pinalakas ng Earth Elemental Profundity.
Simula nang malampasan niya at maging isang peak overarching heavenly supreme celestial, ito ang unang pagkakataon na pinakawalan niya ang kanyang lakas ng walang anumang pag-aalinlangan. Gamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base at ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng Earth Elemental Profundity, ang kanyang lakas ay kapantay na ngayon ng buong lakas ng isang one basic celestial duke. Bumuhos. Ang celestial origin energy ni Alvin na pinalakas ng Earth Elemental Profundity ay tumaas sa tugatog ng kapangyarihan nito gamit ang kanyang mahabang tungkod. Kasabay nito, ang sandata sa kamay ng gininto ang Buddha ay lalong lumaki ng mailayo nito ang kutsilyo ni Jingayo at tumama sa kanyang nagtatanggol na pader na gawa sa kidlat at espada. Hindi pinansin ni Alvin ang atake ni Jingayo at nagpatuloy sa pagsalakay. Nang makita ng mga tao na walang balak si Alvin na umiwas sa atake ni Jingayo at tila piniling tanggapin ang atake ni Jingayo para suntukin si Jingayo, sila ay nagulat. Baliw ba siya? Wala ba siyang planong umiwas sa atake ni Jingayo? Plano ba niyang mamatay kasama si Jingayo? Masyadong eksaherado ang kamatayan. Sa pinakamarami, pareho silang magtatamo ng matinding pinsala. Baliw na siguro si Alvin. Iniisip ko kung mananatili si Jingayo sa kanyang pag-atake kahit na magtamo siya ng matinding pinsala o babaguhin ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, kung babaguhin niya ang kanyang pag-atake ngayon, nanganganib siyang magtamo ng maliliit na pinsala habang si Alvin ay makakatakas ng walang pinsala. Sa oras na iyon, kung magbabanggaan silang muli, siya ay magiging dahado. Kay Kuya Darfield. Natigilan si Jovan. Maging si Clarence, ang emperador ng Supporting Fall Nation, at ang mga tao mula sa Supporting Fall Nation ay nagulat. Hindi nila inaasahan na si Alvin ay gagawa ng ganito kalaking bagay. Hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng kilabot habang nakatingin kay Alvin. Baliw na baliw talaga siya. Isang desperadong baliw na handang isugal ang buhay para lang sa isang tunggalian. Samantala, si Jingayo ay parehong nagulat at nagalit sa marahas na aksyon ni Alvin. Hawak niya ang kanyang kutsilyo at nagpatuloy sa kanyang pagbangga kay Alvin. Gusto mo bang pareho tayong magduse? Sige, tutuperin ko ang iyong kahilingan. Tingnan natin kung sino ang mas magduruse sa huli. Bomb! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang tumama ang mahabang pamalo ni Alvin sa depensa ni Jingayo na gawa sa kidlat at mga espada. Lubhang nabawasan ang bilis nito dahil sa paglaban mula sa depensa ni Jingayo. Kasabay nito, kumislap ang mga guhit ng liwanag sa lahat ng direksyon nang tumama ang kutsilyo ni Jingayo sa payong na hawak ng gininto ang figure ni Buddha. Umalangaw-ngaw ang hangin, at ang dilaw na liwanag na bumabalot sa payong ay kumislap ng may kaguluhan. Ilang sandali pa, winasak ng mahabang pamalo ni Alvin ang depensang pader ni Jingayo na naging dahilan upang maubos ang malaking bahagi ng kapangyarihan nito. Sa kabaligtaran, nabigo si Jingayo na malampasan ang depensa ni Alvin kahit ilang beses niya itong tinamaan gamit ang kanyang King Grade Celestial Knife. Nanatiling buo ang payong sa kamay ng gininto ang figure ng Buddha. Sa sandaling ito, malapit nang tumama ang mahabang pamalo ni Alvin kay Jingayo. Kumalabog. Bigla, tila lumitaw ang baluti sa katawan ni Jingayo. Nagniningning ito ng maliwanag na may gininto ang liwanag na tila hindi masisira. Sa mas malapitang pagtingin, makikita ang mga lilang kidlat na kumikislap sa gininto ang liwanag. Malinaw na isinama ni Jingayo ang Thunder Elemental Profundity sa baluti. Isa ba iyan sa mga pananggalang na King Grade Celestial Weapon? Nabalitaan ko na ang pamilyang imperial ng Southern Chi Nation ay mayroong pandepensang King Grade Celestial Weapon na tinatawag na Golden Light Celestial Armor. Hindi ko inakalang nasa pag-aari ito ng pangalawang prinsipe. Ang emperador ng Southern Chi Nation ay talagang mapagbigay. Paano nakakagulat yan? Natural lang na ibigay ng emperador ng Southern Chi Nation ang celestial weapon na ito kay Jingayo bilang proteksyon dahil papasok siya sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kapag ipinadala ni Jingayo ang kanyang celestial origin energy sa kanyang depensibong King Grade Celestial Weapon, ang lakas ng depensa nito ay magiging mas malakas kaysa sa pangalawang celestial weapon ni Alvin, na isang offensive-defensive King Grade Celestial Weapon, na pinalakas ng celestial origin energy at Earth Elemental Profundity.
Namangha ang mga tao nang makita ang Golden Light Celestial Armor. Hindi nakakapagtaka na ayaw niyang sumuko. Lumalabas na mayroon siyang purong pandepensang King Grade Celestial Armor, naisip ni Alvin sa sarili habang nakataas ang kilay. Gayunpaman, hindi siya umatras. Mabilis siyang sumulong at tinamaan ang gininto ang baluti ni Jingayo. Pagkatapos ng 3 paghinga, nawasak ang Golden Light Celestial Armor ni Jingayo. Dahil itinoon ni Jingayo ang halos lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, mas mahina ang depensa ng Golden Light Celestial Armor. Bagamat lubos na nabawasan ang lakas ng mabangis na atake ni Alvin matapos niyang sirain ang mga depensa ni Jingayo, ang pader ng kidlat at espada at ang Golden Light Celestial Armor, ang kanyang atake ay sapat na upang paliparin si Jingayo na parang palaso nang ito ay lumapag. Bumagsak si Jingayo ng malakas matapos siyang mapatalsik pabalik. Nagsuka siya at dumura ng dugo. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang pangitaas na damit ay napunit dahil sa pag-atake, na nagpapakita ng isang maitim na baluti sa ilalim. Sa sandaling ito, ang karamihan ay agad na lumingon kay Alvin na nakatayo ng kalmado habang hawak ang kanyang payong at mahabang tungkod. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago mula sa simula. Higit sa lahat, siya ay ganap na hindi nasaktan. Nakaligtas siya ng walang pinsala. Paano nangyari yun? Hindi naman siya nasaktan. Napakalakas na depensa. Naunawaan kaya niya ang ilang lalim ng depensa mula sa batas ng mundo. Imposible. Kung ganoon nga, nararamdaman ito ng mga hari sa langit na naruroon. Nagtamo si Jingayo ng mga minor na pinsala habang si Alvin ay hindi nagalaw. Labis na nagulat ang lahat habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Alvin. Maging si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, ay nakatitig kay Alvin ng may pagkabigla. Inihanda niya ang sarili para sa pagkatalo ni Alvin o para sa pagtatapos ng labanan sa tabla. Hindi niya inaasahan na matatalo at masasaktan ni Alvin si Jingayo, lalo na ang paglabas mula sa tunggalian ng walang kahit isang galos. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, nagliwanag ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Batay sa atake ni Jingayo, kahit ang isang ordinaryong one basic celestial duke ay hindi makakaiwas dito ng ganoon kadali. Sa lahat ng mga kalahok na papasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, maaaring mapabilang si Alvin sa top 10. Dati, inakala ni Clarence na ang lakas ni Alvin ay mairarango sa top 100 sa mga kalahok na papasok sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Gayunpaman, matapos mapanood ang pagganap ni Alvin, tiwala siyang ang lakas ni Alvin ay mairarango sa top 10, at posibleng maging sa top 3. Maraming pangkalahatang kataas-taasang langit na mga celestial mula sa mga puwersang ika-8 baitang at ika-7 baitang ang papasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa mga rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion, ang 3 sects at 2 clans ang pinakamalakas na puwersang ika-7 baitang. Higit pa riyan ay ang Profound Nether Mansion mismo. Napakabihirang para sa mga mula sa mga puwersang ika-7 baitang ang direktang makasali sa Profound Nether Mansion. Kailangan nilang maging lubos na namumukod tangi sa lahat ng iba pang mahuhusay na cultivator upang makasali sa mansyon. Dahil dito, maraming tao ang unang sasali sa isa sa 3 sects at 2 clans at maghahanap ng pagkakataong makasali sa Profound Nether Mansion. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga mahuhusay na overarching Heaven Supreme Celestials mula sa mga puwersang nasa ika-7 baitang ay nagsikap na sumali sa isa sa 3 sekta at 2 angkan kung sila ay makakaligtas sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Walang kakulangan ng talento sa mga kalahok na ito. Sa katunayan, magkakaroon pa nga ng ilang overarching Heaven Supreme Celestials na nakakaintindi ng 2 lalim ng isang elemento. Dahil alam ni Clarence na maraming henyo sa mga kalahok, hindi niya inakalang si Alvin ang manggenguna. Bagamat napakalakas ni Alvin, hindi niya inakalang naunawaan ni Alvin ang 2 lalim mula sa kanyang batas ng mundo. Sa makatuwid, medyo sigurado siyang hindi kayang tapatan ni Alvin ang mga henyong overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa mga puwersang nasa ika-7 baitang na nakaunawa ng 2 lalim mula sa isang batas. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.